Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Mabilisan lang po na balita. 4 Division World Champion Adrian Broner bumuelta sa insulto ng ama ng former undisputed lightweight champion Devin Haney na si Bill Haney dahil sa sinabi nitong hindi magagawang makipaglaban ni Broner sa kanyang anak sa ibabaw ng ring. Nag-post nga po si Broner sa kanyang social media account na kung gusto daw ni Bill Haney mabugbog ang kanyang anak ay ipadala na daw nito ang kontrata. Never pa daw tumakbo si Broner sa kahit kanino, lalong-lalo na daw sa boksingerong hindi malakas sumuntok. Kung sakaling maikasa ang laban na ito ay interesting din ito sa mga fans panigurado dahil iba rin kasi ang hatak ni Broner sa audience. Sa kabilang banda naman po ay hindi pa rin tapos sa pang-aalaska ang MP Promotions President Sean Gibbons sa pamamagitan ng post sa kanyang social media account laban sa kapatid ni 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero aka Kuya Lods. Samantalang si Kuya Lods naman po ay nagbitaw na ng salita sa kanyang social media account saying na papalayo muna tayo sa social media pero papalapit tayo sa biyaya, na parang sinasabi dito na magpapahinga muna siya sa pagiging aktibo sa social media. Kung titignan din po natin ay wala nang naisagot si Kuya Lod sa mga birada ni Gibbon sa kanya. Magandang move ito para kay Kuya Lods mga trops dahil kung wala rin namang magandang sasabihin o gagawin na makakatulong para sa ating angas ng Pinas ay mabuti pang wag na lang makipagsabayan sa pangtatrash talk ng kabilang kampo. Marami rin pong mga negative comments from boxing fans ang natanggap ni Kuya Lods sa post na ito. Maraming mga comments na nagsasabi na si Jason daw ang dahilan kung bakit nasira ang karir ng kanyang kapatid na si Cuadro Alas. May mga sumisisi rin po kay Jason dahil sa ginawa nitong pang-aalipusta kay Gibbons dahilan para di umano'y matuloy ang bakbakan sana kontra sa top 3 WBO contender na si TJ Doheny. May mga nagsasabi naman po na bumalik na lang daw si Cuadro Alas sa MP Promotions. May mga ilan din na nagsasabing wag na lang daw pansinin ang mga bashers dahil hindi naman daw sila nakakatulong kay Kuya Lods. Mainit pa nga rin po ang usap-usapan ngayon sa social media patungkol sa mga pasabog ng MP Promoters President Sean Gibbons' right hand sa Pilipinas na si Mark Yao aka Silver Voice na sinasabing si Jason Casimero daw ang dahilan kung bakit napapasama ang karir ng kapatid nitong si Cuadro Alas. At pagbabahagi rin ng isang official call-out coming from Sean Gibbons itself para ibangga ang kanilang former Unified Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales kay Casimero. Ang kaso nga lang mga trops ay sa kalalabas nga lang po na balita coming from one of the member ng Team Casimero na si Kuyang Joseph ay sinabi nito sa kanyang YouTube channel na meron na nga pong aprobadong request from WBO to fight anybody para sa isang title na pwede nating tukuyin na title eliminator fight. Kung matatandaan nga po natin ay napabalita na nagpasa na ang kampo nila Cuadro Alas ng request to WBO para maikasa ang title eliminator match para sa sanctioning body na ito. Ito na lamang po kasi ang sanctioning body na wala pang mandatory challengers para sa World Championship belt. Ayon din kay Kuyang Joseph ay ito daw ang dahilan kung bakit nag-iingay na ang kampo nila Silver Voice ngayon at pinipilit itapat si Tapales kay Casimero. Pakinggan po natin ang pahayag ni Kuyang Joseph courtesy of Kuyang Joseph YouTube channel. Nandito ang bomba. Explain ko sa inyo kung bakit ganyan ang galaw ni Butikin. Bakit ganyan ang galaw ni Butikin? Dito niyo siya pagtatawanan. Kasi bakit? Ang katotohanan, hindi niya ilalabas. Ito ang katotohanan galing sa promotion. Mga vloggers, ibunyag niyo na kung bakit si Butikin tinatago ang katotohanan.
Nasa envelope to. Hulaan nyo kung bakit. Sige nga. Bakit? Hindi ni Butiki inilabas ito? Galing sa promotion to ha. Hindi si Kuyang Joseph. Ayan ha. Bakit? Wala kang alam. Yun ang problema. Wala kayong alam. Kaya kayo iniikot-ikot ni Butiki. Aray ko. Dito sila masusunog. Hoy! Ampaw! Huwag ka naman iwala sa kabila. Ginagoyo ka lang yan. Sabi ko sa'yo eh. Nandito yung katotohanan, no, TBP? Bakit si Butiki play safe? Bakit kayo inuulol ni Butiki? Kasi may katotohanan sa likod nito eh. Ito ang sabi ng promotion. Hindi po galing sa akin to. Ang WBO po mismo, okay, ay nagkaroon ng request to approve. Sila po ay sanction. In-approve na po. Ayan ha. To have a fight against anybody. So, ang kailangan na lang, boxer, kailangan na pirmahan yung title. Ibig sabihin ito, first come, first serve. Eh kung may naunahan sila, ganun lang yun. Ganun ka-importante si Casimero. So, paano nyo sasabihin, kangkong kung pinag-aagawan? Sino kangkong ngayon? Ang pinag-aagawan? Or yun ang aagaw? Aray ko. Mga kangkong eh, no? Kangkong, ha? Di ba? Anong magagawa ng puro star na yan kung WBO mismo ang nag-request to have a fight approved na ng sanction kung sinong boxer? At ang importante dito, they are running out of time. Kaya anong ginawa nila? Nag-ingay sa social media. Boom! Panis, baby! Oh yeah! Sa tingin nyo mga trops, ito na ba talaga ang hinihintay na title eliminator fight ng ating angas ng Pinas? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Shoutout muna tayo sa mga pogi nating mga trops. Yun lamang po at maraming salamat.